Welcome sa mundo ng mga seryosong usapang pera, kung saan hindi sapat ang basta sipag at yaga lang para makaahon sa hirap. Simulan natin sa isang katotohanang masakit pa sa breakup nyo ng ex mo. Bakit may mga taong hindi naman kagandahan ng simula, hindi naman genius, pero paglipas ng panahon, sila itong nakaflex ang yaman at malaya na sa utang? Habang ikaw, heto, kayod kalabaw mula madaling araw hanggang hating gabi, halos ibenta mo na ang kaluluwa at kalusugan mo sa kumpanya, pero pagkalipas ng 10 o 20 taon, nandoon ka pa rin sa cycle ng petsa de peligro at laging kapos? Tinuruan tayo sa school at ng lipunan na kapag may isinuksok, may madudukot at ang pagiging masipag ang tanging susi sa tagumpay. Pero ang mapait na katotohanan, ang kasipagan ay kondisyon lang para mabuhay, pero hindi ito sapat para yumaman. Kung puro muscle at oras lang ang puhunan mo para kumita, may ceiling o hangganan ng laro mo. Ang malaking bangin na naghihiwalay sa mga ultra-rich at sa mga middle class na naghihingalo sa trabaho ay hindi ang dami ng puyat, kundi ang paraan ng pag-iisip. Ito ang unang pinto na sisipain natin ngayong araw. Kapag usapang tagumpay sa pera, laging nakatingin ang mundo sa mga Hudyo o Jewish people na may halong inggit at kuryosidad. Isipin mo, maliit lang silang porsyento ng populasyon ng mundo, pero hawak nila ang dambuhalang parte ng kayamanan ng planeta mula sa Wall Street hanggang sa Silicon Valley. Akala ng marami may money-making gene sila o biniyayaan ng kung anong anting-anting. Pero ang totoo, mas scientific at practical ito. Sikat ang mga Hudyo hindi dahil sa DNA, kundi dahil sa cognitive structure o sistema ng pag-iisip na itinanim sa kanila bata pa lang. Hindi nila tingin sa pera ay dulo ng lahat, kundi sukatan ng talino at halaga ng palitan. Ang videong ito ay hindi isang boring na papuri, kundi isang detalyadong operasyon sa loob ng utak nila. Hihimayin natin ang 14 na pinakamatatalas na business mindsets ng mga Hudyo. Hindi ito mga get-rich-quick tips na pang-scammer, kundi isang buong operating system para sa utak mo. Kapag na-install mo to sa system mo, ang tingin mo sa oportunidad, risk, at paghawak ng pera ay magbabago ng tuluyan at forever. Bago tayo mag-usap tungkol sa mga madayang negotiation tactics o kung paano paikutin ang cash flow, kailangan nating magsimula sa pinakailalim, ang pundasyon ng pagkatao mo. Parang pagpapatayo lang yan ng skyscraper. Kung ang pundasyon mo ay kasing rupok ng pangako ng politiko, guguho lang yan kahit gaano pa kagaling ang engineering mo sa taas. Alam na alam ito ng mga Hudyo. Sa simula ng buhay nila, hindi sila nagmamadaling matutong kumita agad. Inuuna muna nilang ayusin ang ugat sa loob ng ulo nila. Gumagawa sila ng matinding filter sa utak para labanan ang mga toxic na dikta ng lipunan. Hindi ka magiging matagumpay na negosyante kung ang loob mo ay puno ng self-doubt, inggit o takot na maiba sa uso. Ang unang grupo ng mindset na ito ay ang paglilinis ng kalat sa isip mo. Pinipilit ka nitong tanungin ang sarili mo ngayon. Naniniwala ka ba talaga na deserve mong yumaman? May lakas ka ba ng loob na tingnan ang problema sa paraang kabaligtaran ng iniisip ng 99% ng mga tao sa paligid mo? Tandaan mo, lahat ng malalaking resulta sa negosyo ay nagsisimula sa matibay na structure ng pag-iisip na nakatago sa dilim ng utak mo. Ang unang mindset at ang pinakabatong pundasyon ng mga Hudyo ay ang absolute na tiwala sa sariling kakayahang magtagumpay. Teka, hindi ito yung yabang na walang basehan o pagiging delusional na parang bida sa anime. Ito ay isang mental state na hinubog ng libo-libong taon ng madugong kasaysayan. Para sa kanila, ang bawat tao ay sinilang na may utak na kayang lumikha ng walang hanggang ideya at ang paggamit nito para yumaman ay hindi lang karapatan, kundi isang banal na obligasyon. Kapag pumasok ka sa mundo ng negosyo na may paniniwalang kaya kong gawa ng paraan ng kahit anong problema, ang utak mo ay automatikong maghahanap ng oportunidad imbes na tumitig sa pader ng hadlang. Ang self-confidence na ito ay nagsisilbing armor para hindi sila matumba sa unang semplang pa lang. Sa negosyo, ang taong walang bilib sa sarili ay susuko na sa pangatlong no pa lang ng customer. Pero ang taong may matibay na mindset, ituturing ang rejection na yan bilang data lang para ayusin ang strategy. Hinihiwalay nila ang halaga ng pagkatao nila sa failure ng isang project. Pwedeng malugi ang project pero ang talino at kakayahan nilang bumangon ay hindi nauubos. Ang pangalawang mindset ay ang matalas na sandata na nagpapauna sa kanila sa panahon, ang sining ng reverse thinking o pabaligtad na pag-iisip. Habang ang karamihan ay sumasabay lang sa agos, gumagawa ng madaling bagay at sumusunod sa gasgas na daan, ang mga Hudyo ay sinasanay ang sarili na tingnan ang mundo sa kabilang side. Kapag ang lahat ay nagkakandarapang maghukay ng ginto, hindi sila sasali sa paghuhukay. Sa halip, sila ang magbebenta ng pala, piko at tubig sa mga minero. Ang reverse thinking ay hindi lang basta pagiging pasaway o pagiging edgy.
Ito ay isang scientific na paraan para makita ang mga butas sa market na hindi nakikita ng mga taong sunod-sunuran lang sa uso. Kapag ang market ay nagpapanik at nagbebenta ng palugi, ang reverse thinking ang magsasabi sa kanila na ito ang pinakamagandang oras para mamakyaw ng murang assets. Kapag ang lahat ay nagrereklamo sa isang problema sa lipunan, doon nila nakikita ang dambuhalang business opportunity na nakatago sa likod ng reklamo. Para magawa ito, kailangan mong maging kalmado at marunong tumayo sa labas para panoorin ang takbo ng mga tao nang hindi ka nahahatak sa gulo nila. Reverse thinking ang susi para gawing unfair advantage ang kamalasan. Ang pangatlong mindset ay nasa sentro ng edukasyong Hudyo, ang lakas ng loob na magtanong ng kakaiba at ang kultura ng walang katapusang debate. Bata pa lang, hindi sila tinuturuang sumunod lang ng bulag o magsaolo ng mga turo na parang loro. Sa halip, hinikayat silang questionin ng lahat, kahit ang mga pinakabanal na kasulatan. Sa negosyo, nagiging matalas na critical thinking ito. Kapag may investment opportunity o business plan sa harap nila, hindi agad naniniwala ang isang Hudyong negosyante sa mga magagandang numero lang, paulit-ulit silang magtatanong ng bakit, paano kung hindi yan mangyari, ano ang nakatagong risk na ayaw niyong sabihin. Para sa kanila, ang mabilis na pag-agree sa isang meeting ay senyalis ng katamaran sa pag-iisip. Ang debate para sa kanila ay hindi para manakit ng damdamin o magpabida, kundi para hasain ng ideya at tapyasin ang mga butas sa plano. Kung gusto mong lumayo ang narating ng pera mo, itigil mo ang pagiging yes man. Simulan mong magtanong ng mga mahihirap na tanong na magpapatigil sa pag-iisip ng iba. Doon lang talaga isinisilang ang tunay na karunungan. May isang invisible pero napakatibay na pader na pumipigil sa atin na yumaman. Ang money guilt o ang maling akala na ang pera ay ugat ng lahat ng kasamaan at ang mga mayayaman ay swapang. Ang mga Hudyo, winasak na nila ang pader na ito libu-libong taon na ang nakalilipas. Para sa kanila, ang kahirapan ay hindi isang virtue o kabanalan at ang pera ay walang kasalanan. Ang pera, sa tingin nila, ay isang neutral na energy, ang pinaka-epektibong tool para protektahan ang pamilya, palaguin ang komunidad at gumawa ng mabuti sa mundo. Kapag dala-dala mo ang mindset na galit sa mayaman o nakokonsensya kang kumita ng malaki, ang subconscious mo ay gagawa ng paraan para isabotahe ang sarili mong tagumpay. Automatiko mong itataboy ang pera palayo sa iyo. Pero kung titingnan mo ang pagyaman bilang patunay ng halaga na naibigay mo sa lipunan, magnenegosyo ka ng may kalmado at determinadong puso, linisin mo ang sistema ng paniniwala mo. Ang pera ay dadaloy lang sa lugar kung saan ito tinatanggap ng may respeto at tamang pag-unawa. Ang pag-alis sa guilt na ito ang huling step para ihanda ang utak mo sa paghawak ng malalaking pondo. Ngayong tapos na tayo sa pagpapatibay ng pundasyon ang level ng mindset at psychology, alam mo na ang tiwala sa sarili, reverse thinking, pagtatanong at paglaya sa money guilt ang mga ugat na bumaon sa lupa. Pero ang puno ay hindi mabubuhay sa ugat lang, kailangan itong mamunga. Ang mindset na nasa loob lang ng ulo ay mananatiling drawing lang. Ang galing ng mga Hudyo ay hindi lang sa pag-iisip, kundi sa pambihirang kakayahan nilang gawing praktikal, malamig at tumpak na mga prinsipyo ang mga abstract na ideyang ito. Ang susunod na level na lalakbay natin ay ang operational mindset sa negosyo. Ito ang gitnang bahagi ng ating kwento at ang pinakamabigat. Papasok tayo sa totoong mundo kung saan ang mga ideya ay nakikipagbakbakan sa risk, kung saan binubuo ang mga rules ng laro at kung saan ang bawat sentimo ay sinusulit. Dito, ang mindset ay nagiging konkretong paraan. Mula sa mga general na payo, magiging matalas itong tools na pwede mong gamitin agad sa trabaho, sa business strategy, sa personal finance, at higit sa lahat, sa pagpapatakbo ng sarili mong buhay araw-araw. Sa level ng operation, ang ika-4 na mindset ay ang pag-unawa sa rules of the game para makalikha ng structural advantage. Ang mundo ng negosyo ay isang giyera na walang dumanak na dugo at ang batas, buwis at financial regulations ang nagsisilbing terrain o mapa ng labanang ito. Kilala ang mga Hudyo sa sobrang respeto sa mga kontrata at kasunduan, pero ang respetong ito ay hindi nangangahulugang sunod-sunuran lang sila. Sa halip, gumugugol sila ng libu-libong oras para pag-aralan ang bawat kwit at tuldok sa batas para mahanap ang pinakamagandang pwesto. Hindi sila umiiwas sa buwis ng iligal. Ginagamit nila ang talino sa batas para i-minimize ang tax ng legal at i-maximize ang kita. Kung papasok ka sa negosyo na wala kang alam sa batas, para kang nakikipagsuntukan sa dilim habang ang kalaban mo ay may night vision goggles.
Ang pag-intindi sa batas ay tumutulong sa kanila na bumuo ng mga business model na may proteksyon, iwas disgrasya at may malakas na financial leverage. Ang batas ay hindi hadlang sa creativity. Para sa matatalas na utak, ito ang matibay na frame para makaakyat sa taas ng aligtas. Ang ikalimang mindset ay ang peak ng tinatawag nating systems thinking, ang kakayahang makitang ugat ng problema imbes na mag-aksaya ng oras sa paggupit ng mga dahon lang. Kapag bumagsak ang benta, ang karaniwang manager ay sisisihin agad ang sales team, magdadagdag ng budget sa ads o magbabagsak ng presyo. Yan ang firefighting na reaction, pansamantalang solusyon sa sintomas lang. Pero ang isang business mind na may tatakudyo ay aatras muna para tingnan ang buong makina. Ititanong nila, sa quality ba ng product ang mali? May nagbago ba sa trend ng market? O baka may problema sa supply chain? Alam nila na ang bawat resulta sa negosyo ay bunga ng mahahabang kadena ng mga sanhi na magkakabit-kabit. Ang pag-aayos sa dulo lang ay hindi lang sayang sa resources, kundi lalo lang nagpapalala sa sakit. Sa pamamagitan ng matiyagang paghahanap at pag-alis sa root cause na ibabalik nila ang balanse ng buong system, ganito rin sila sa investment. Hindi sila nagpapanik sa araw-araw na taas-baba ng presyo, kundi pinag-aaralan nila ang mga puwersang nagpapagalaw sa market. Kapag inayos ang ugat, ang puno ay mabubuhay ng matagal. Ang ika-6 na mindset ay nagbabalik sa atin sa maliliit na detalye ng buhay. Ang kapangyarihan ng maliliit na desisyon. Madalas tayong maligaw sa akala na ang financial success ay nakadepende sa isang big break o isang matapang na investment na all-in. Pero ang totoo, ang yaman at karir mo ay hinuhubog ng libu-libong maliliit at boring na desisyon araw-araw. Ang pagpiling gumising ng 30 minutes na mas maaga para magbasa ng financial report imbes na mag-scroll sa TikTok. Ang pagpiling i-reinvest ang kita imbes na bumili ng bagong iPhone para lang may ma-flex. Ang pagpiling manahimik sa isang walang kwentang away para makatipid ng mental energy. Alam ng mga Hudyo na ang compound interest ay hindi lang para sa pera, kundi para rin sa habits at choices. Ang isang tamang desisyon kahit gaano kaliit, kapag inulit-ulit sa mahabang panahon, ay bubuo ng momentum na hindi mapipigilan. Sa kabilang banda, ang isang maliit na pagpaparaya sa katamaran ngayon ay simula ng paghuhubukas. Hindi sila naghihintay ng milagro. Sila mismo ang gumagawa ng milagro sa pamamagitan ng disiplinang bakal sa bawat maliliit na desisyon sa kasalukuyan. Ganyan sila bumuo ng imperyo mula sa pinakamaliliit na bricks. Habang lumalalim tayo sa operation, makikita natin ang ikapitong mindset, isang malalim na tingin sa kaluluwa ng cash flow. Ang pera ay hindi lang pambayad, ito ay isang dambuhalang salamin na nagpapakita ng tunay na karakter, kakayahan at kredibilidad ng isang tao. Sa mundo ng finance, may hindi nakasulat na batas. Kung paano mo hawakan ng ₱100, ganoon mo rin hahawakan ng ₱1,000,000. Kung madaya ka, sinungaling o laging late magbayad sa maliliit na utang, sinara mo na ang pinto sa malalaking pondo. Sobrang bigat para sa mga Hudyo ang credit worthiness o ang pagiging mapagkakatiwalaan sa pera. Mas pipiliin nilang malugi sa simula kaysa magkaroon ng mantsa ang kanilang pangalan sa usapang utang. Dahil alam nila na sa konektadong mundo ng negosyo, ang reputasyon ang pinakamahalagang currency na mas likido pa sa cash. Kapag hawak mo ang tiwala ng tao, ang pera mismo ang maghahanap sa iyo sa pamamagitan ng mga partners at investors. Ang pagtingin sa pera ay bilang salamin ng pagkatao ay naglalayo sa kanila sa tukso ng dirty money. Bumubuo sila ng yaman sa matibay na moral na pundasyon, hindi dahil santo sila, kundi dahil alam nilang ito ang pinakamatalinong strategy para sa pangmatagalang kita. Isa sa mga pinakamaling akala sa mga Hudyo ay ang pagiging sobrang kuripot o chili. Pero ang ikawalong mindset na ito ang magpapaliwanag sa tunay na dahilan. Ito ay ang malalim na respeto sa bawat sentimo. Maraming tao, kapag nagsimula ng kumita ng malaki, ay nagiging kampante at minamalit ng barya. Nagtatapon sila ng pera sa mga kung ano-anong gastos, hinahayaang tumagas ang cash flow sa maliliit na butas, pero sa mindset ng Hudyo, ang bawat barya ay isang binhi ng kayamanan. Kung itatapon mo ang isang binhi, hindi lang isang binhi ang nawala sa iyo, kundi ang buong kagubatan na pwede sanang tumubo mula doon dahil sa power ng compound interest. Ang respeto sa maliit na pera ay makikita sa kung paano nila i-optimize ang bawat business process, kung paano sila makipagtawaran sa suppliers, at ang hindi pagpayag na ang pera ay nakatambay lang nang hindi kumikita. Hindi ito pagiging buraot na nagpapahirap sa sarili, kundi isang micromanagement ng finances.
Kapag marunong kang magpahalaga at magprotekta sa maliliit na halaga, nagpapadala ka ng signal sa universe at sa sarili mong utak na handa ka ng humawak ng mas malalaking kayamanan. Kabit ng pagrespeto sa barya ang ikasyam na mindset. Ang pagtingin sa pag-iipon bilang isang disiplinang bakal ng isip, hindi bilang pagkakait ng saya sa buhay. Ang modernong consumer society ay laging bumubulong sa atin ng YOLO, you only live once, tinutukso tayong gumastos muna bago magbayad at hiramin ang future para lang sa panandaliang sarap ngayon. Ang mga Hudyo ay kabaligtaran nito. Para sa kanila, ang pag-iipon at delayed gratification o ang pagpapaliban ng luho ay ang ultimate test ng self-control. Kapag nakapag-ipon ka, hindi ka lang nag-iipon ng material na kapital. Ang mas mahalaga, nag-iipon ka ng psychological capital. Ang taong may malaking emergency fund ay may ibang aura sa negotiation table. Mas kalmado, mas matalas at hindi kailanman mapipilitang pumayag sa dehadong deal dahil lang sa kailangan ng pera. Ang pag-iipon ay ang pagbili mo sa sarili mong kalayaan at karapatang pumili sa hinaharap. Ito ang pader na poprotekta sa iyo kapag may biglang bagyo sa ekonomiya. Sa sistemang ito, ang taong kayang kontrolin ang sariling luho ang siyang may tunay na kapangyarihan sa chessboard ng pera. Ang ika-10 mindset ay isang napaka-practical na sining ng survival at growth, ang pakikipagtulungan ng walang prejudice o ang tinatawag na interest-based collaboration. Sa mundo ng negosyo, ang emosyon, ang pagpili ng kakampi base sa gusto o ayaw o ang mga diskriminasyon sa relihiyon at pinagmulan ay laging sumisira sa mga bilyon-bilyong deal. May pambihirang kakayahan ng mga Hudyo na i-freeze ang kanilang emosyon kapag nasa harap na ng negotiation table. Kaya nilang makipagkamay at makipagpartner sa taong hindi nila gusto personally, basta ang partnership na yan ay magbubunga ng value at makakatulong sa goal ng bawat isa. Malinaw ang linya nila sa pagitan ng kaibigan at business partner. Ang pagiging practical na ito ay hindi kawalan ng puso, kundi ang pinakamataas na level ng professionalism. Kapag inalis mo ang ulap ng emosyon at prejudice, makikita mo ang partner mo base sa kanyang kakayahan, resources at kredibilidad. Dahil dito, napapalawak nila ang kanilang network ng walang hanggan, nagagamit ang galing ng iba para sa sariling layunin. Sa negosyo, ang kaaway kahapon ay pwedeng maging strategic ally ngayon kung magbabago ang sitwasyon at magtutugma ang interes. Ang ika-11 sa operational mindset ay ang kapangyarihan ng matinding focus, panatilihing hindi nagkakawatak-watak ang layunin. Nabubuhay tayo sa panahon ng distraction, kung saan libu-libong investment opportunities at bagong business trends ang kumakaway sa atin araw-araw. Ang FOMO o fear of missing out ang dahilan kung bakit maraming tao ang talon ng talon mula sa isang model patungo sa isa pa ng hindi man lang nakakahukay ng malalim para makakita ng ginto. Para sa mga Hudyo, ang focus ay parang laser. Ang kalat na ilaw ay pwedeng magliwanag ng kwarto, pero ang ilaw na nakafocus sa isang laser ay kayang pumutol ng bakal. Kapag nakapili na sila ng strategic goal, ibubuhos nila ang lahat ng isip, resources at oras doon, deadma sa lahat ng ingay at tukso sa paligid. Handa silang palampasin ang mga maliliit na oportunidad o mga uso na mabilis ding mawawala para lang manatiling tapat sa kanilang long-term vision. Ang pagiging matatag na ito ay mukhang conservative sa simula, pero ito ang pinaka-epektibong filter para iwasan ang mga walang kwentang risk. Ang malaking tagumpay ay hindi galing sa paggawa ng 1,000 bagay ng average lang, kundi sa paggawa ng isang bagay ng napakahusay na walang makakatalo sa iyo. Focus is power. Isang aspeto na hindi pwedeng ihiwalay sa operational mindset ay ang paraan ng pagharap sa risk. Hindi sila parang mga sugarol sa kasino na nakatingin lang sa jackpot. Ang mga Hudyo ay laging nagsisimula sa pabaligtad na tanong, kung mangyari ang pinakamalalang senaryo, magkano mawawala sa akin at mabubuhay pa ba ako? Sila ang mga masters ng margin of safety. Bago nila isipin ang panalo, gumagawa muna sila ng matitibay na depensa para masiguradong hindi sila matatanggal sa laro. Hindi sila kailanman nag-all in sa isang basket lang, kahit gaano pa ka-sure win ang hitsura nito. Gumagamit sila ng insurance, diversification at iba pang financial tools para limitahan ang risk sa level na kaya nilang kontrolin. Ang pagiging maingat na ito ay bunga ng libu-libong taon ng kasaysayan kung saan ang kanilang yaman ay pwedeng kuhanin anumang oras, kaya natuto silang bumuo ng mga financial structures na flexible at kayang sumipsip ng mga shock sa ekonomiya. Ang magandang risk management ay hindi nagpapalit ng kita. Sa halip, ito ang nagsisilbing safe na springboard para makagawa ka ng malalaking talon kapag ang tamang oras ay dumating na.
Sa loob ng business operations, may isang sikretong nagbibigay sa mga Hudyo ng unfair advantage, ang paggamit ng information asymmetry o ang lamang sa impormasyon. Alam nila na sa kahit anong market, ang taong may hawak ng impormasyon ng mas maaga, mas tumpak at mas malalim ang siyang magdidikta ng rules at kukuha ng pinakamalaking parte ng kita. Ang profit sa totoo lang ay reward sa pag-aayos ng gap ng impormasyon sa pagitan ng buyer at seller. Kaya naman todo invest ang mga Hudyo sa business intelligence, pagbuo ng malalawak na relasyon at laging pag-update sa data. Hindi sila nagdedesisyon base sa gut feel o sa mga sabi-sabi lang sa Facebook. Naghukay sila sa mga boring na financial reports, sa maliliit na pagbabago sa batas at sa mga sikretong galaw ng mga consumers. Kapag alam mo ang isang katotohanan na hindi pa alam ng market, hawak mo ang isang minahan ng ginto. Ang pag-collect, pag-analyze at pag-secure ng impormasyon ay itinuturing nilang core activity, kasing halaga ng pagbebenta o production. Kung sino ang may hawak ng daloy ng impormasyon, siya ang may hawak ng daloy ng pera. Nadaanan na natin ang pangalawang level ng matatalas na operational mindsets mula sa pag-intindi, sa batas, pagtingin sa ugat, disiplina sa maliliit na desisyon, respeto sa barya, hanggang sa practical na pakikipagtulungan, focus at control sa risk ng impormasyon. Ang main point dito, hindi mo pwedeng gawin ang mga ito ng ilang araw lang tapos hinto na. Ang galing ng mindset ng mga Hudyo ay dahil ginawa nilang habit ang mga ito, kasing natural ng paghinga. Ginawa nilang system ito sa kanilang kumpanya at sa kanilang pamilya. Pero kung hihinto lang tayo sa pag-optimize ng system at pagbibilang ng bawat sentimong kita, magiging parang malamig na makina lang tayo na tagagawa ng pera. Ang peak ng negosyo ay hindi lang laro ng numero, kundi sining ng pakikipag-ugnayan ng tao sa kapwa-tao. Para ang isang business ay tumagal ng maraming henerasyon, para ang yaman ay hindi kainin ng panahon, kailangan nating umakyat sa pangatlong level, ang pinakamataas na structure ng pag-iisip, ang mindset sa pagtatrabaho sa tao at paglikha ng long-term value. Dito, ang kwento ng pagkakapera ay nagiging sining ng paglalaro sa mahabang panahon. Pagpasok sa pangatlong level, ang ika-12 mindset ay ang paraan ng pagharap sa conflict, ang pag-aayos ng gulo gamit ang win-win mindset o ang pagpapalaki ng cake. Sa karaniwang negosyo, tingin ng mga tao sa conflict ay isang zero-sum game. Kung lalamang ako, lugi ka. Ito ang dahilan ng mga stress na negotiation, mga saksakan sa likod at pagkasira ng mga relasyon. Pero ang business mind ng mga Hudyo ay may ibang lens. Kapag may dalawang panig na nag-aagawan sa isang piraso ng cake, imbes na kumuha ng kutsilyo para maghati at mag-away kung sino ang may mas malaking slice, uupo sila at magtatanong, paano natin gagawing 10 beses na mas malaki ang cake na ito? Naghahanap sila ng mga nakatagong value at mga pangangailangang hindi pa nasasagot para ayusin ang deal sa paraang parehong panig ay makukuha ang gusto nila. Handa silang magparaya sa mga maliliit na bagay para makuha ang oo sa mga core issues. Ang ganitong approach ay hindi lang nag-aayos ng gulo ngayon, kundi ginagawa nitong strategic partner ang kalaban na bumubuo ng isang matibay na business ecosystem. Ang ika-13 mindset ay isang revolusyon sa sining ng leadership. Ang pagpapatakbo sa tao gamit ang malalim na pag-unawa sa psychology imbes na gumamit ng pananakot. Maraming boss ang naniniwala na takot at disiplinang bakal ang pinakamagandang tool para mapatrabaho ang mga tao. Pero ang mga Hudyo sa libu-libong taon nilang pag-aaral sa ugali ng tao, alam nila na ang power ay nagbubunga lang ng pagsunod sa labas, pero ang pag-unawa ang nagbubunga ng katapatan at kusa. Tingin nila sa bawat employee at partner ay isang complex na psychological operating system na kailangang i-decode. Naglalaan sila ng oras para makinig at alamin ang tunay na motivation ng bawat isa. May taong perang habol, may iba naman ay kasikatan, at ang iba ay gusto lang ma-appreciate. Kapag nalaman ng leader ang mga psychological buttons na ito, mailalagay nila ang tamang tao sa tamang pwesto at makakalikha ng environment kung saan ang lahat ay gustong mag-contribute. Ang pagpapatakbo gamit ang empathy ay nagpapababa ng gastos sa mga internal na away at pag-alis ng mga magagaling na staff. Ang tunay na leader ay hindi yung nasa taas na nag-uutos, kundi yung gumagawa ng playground kung saan ang lahat ay gustong maglaro ng mahusay. Ang ika-14 na mindset ay isang kakayahan na parang magic sa negosyo. Ang value alchemy, ang kakayahang makita at muling buhayin ng value mula sa mga bagay na tinapon na ng iba. Habang ang lahat ay naghahabol sa mga uso, mahal at siksikang market, ang matatalas na utak ng mga Hudyo ay madalas naghahanap ng oportunidad sa basurahan ng market. Pwedeng ito ay isang kumpanyang malapit ng malugi, isang lumang property o isang teknolohiyang nakalimutan na.
Gamit ang systems thinking at walang hanggang creativity, hinihimay nila ang mga undervalued assets na ito, inaayos ang structure, nilalagyan ng bagong business model at ginagawang dambuhalang money-making machine. Alam nila na ang value ng isang bagay ay hindi nakadepende sa bagay mismo, kundi sa kung saang system ito nakalagay at sino ang pinagsisilbihan nito. Ang basura ng isa ay pwedeng maging kayamanan ng iba kung may talino kang makita ang nakatagong gamit nito. Ang kakayahang ito ay nagbibigay ng dambuhalang profit margin dahil mura lang ang puhunan at nakakatulong pa sa lipunan dahil nagagamit ulit ang mga resources na nasasayang lang sana. Ang peak ng pakikipag-ugnayan sa tao ay makikita sa negotiation table. Para sa mga Hudyo, ang negotiation ay hindi pakikipagsigawan para isuko ang kalaban kundi isang sining ng psychology para mahanap ang hidden needs na nakatago sa likod ng mga sinasabi nila. Kapag ang isang partner ay nagpipilit na babaan ng presyo, ang tunay na kailangan nila ay baka hindi naman pera, kundi ang pakiramdam na nanalo sila. O baka nape-pressure lang sila ng boss nila, o baka kailangan lang nila ng mas flexible na payment terms. Imbes na makipag-away sa presyo, ang isang Hudyong negosyante ay magtatanong ng maayos at makikinig ng mabuti para matuklap ang mga layer ng disguise. Kapag natumbok na ang psychological spot na yan, magbibigay sila ng solusyon na hindi naman magastos sa kanila pero saktong-sakto sa uhaw ng kabilang panig sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga bagay na mahalaga sa kalaban pero mura sa iyo at paghingi sa mga bagay na mahalaga sa iyo pero mura sa kanila, makakagawa ka ng isang mahusay na deal. Ang successful na negotiation ay ang sining kung saan ang kalaban ay pakiramdam nila ay nanalo sila ng bongga habang ikaw naman ay nakuha ang lahat ng strategic goals mo. Lahat ng skills sa negotiation at management na ito ay papunta sa isang malaking philosophy, ang pagbuo ng long-term relationships imbes na maghabol sa mga mabilisang hit and run na deals. Alam nila na ang gastos para makahanap ng bagong customer o partner ay laging mas mataas kaysa sa pag-aalaga sa mga dati na. Kaya naman hindi nila kailanman sasagarin ng kita sa isang deal lang para lang mawala ang partner nila forever. Sa halip, handa silang malugi ng kaunti sa unang deal para lang makabuo ng pundasyon ng tiwala. Tingin nila sa bawat customer ay sa pamamagitan ng lifetime value. Ang isang satisfied na customer ay hindi lang babalik para bumili sa susunod na 10 taon, kundi magiging libreng ambassador pa na magdadala ng buong network nila sa business mo. Ang paglalaro sa mahabang panahon ay nangangailangan ng pambihirang pasensya at kakayahang pigilan ang panandaliang kasakiman. Pero ang reward nito ay walang katumbas. Isang ecosystem ng mga tapat na relasyon na magsisilbing net na poprotekta at magpapalago sa business mo sa loob ng maraming henerasyon. Ang kredibilidad ang pinakamataas at pinaka-safe na investment. Para manatiling laging una sa mundong mabilis magbago, ang mga Hudyo ay may isang sekretong sandata na hindi pwedeng manakaw, hindi pwedeng matax at hindi kailanman naluluma, ang lifelong learning o ang walang katapusang pag-aaral. Para sa kanila, ang utak ng tao ay isang asset na kayang kumita ng walang hanggan. Ang perang material ay pwedeng kainin ng inflation, ang bahay ay pwedeng masira ng giyera o sakuna, pero ang talinong nasa loob ng ulo mo ay sasama sa iyo hanggang sa huling hininga at handang bumuo ulit ng yaman mula sa wala. Ang kultura nila sa pag-aaral ay hindi lang tungkol sa diploma, kundi ang matinding kuryosidad sa lahat ng bagay, mula philosophy, history, art, hanggang sa pinaka-advanced na technology. Nagbabasa sila hindi para mag-relax lang, kundi para i-upgrade ang kanilang mental operating system araw-araw. Sa negosyo, ang taong huminto sa pag-aaral ay nagsimula na ring mamatay. Ang pagiging kampante sa mga nakaraang tagumpay ay lason na papatay sa future mo. Sa pamamagitan ng pagiging laging student sa harap ng karunungan, napapanatili nilang matalas ang kanilang utak, mabilis makakita ng bagong trend, at laging handang iliko ang barko ng negosyo palayo sa mga panganib ng panahon. Lahat ng mindset na hinimay natin ay nagsasama-sama para makabuo ng isang dakilang quality ng mga Hudyo. Ang resilience o ang pambihirang kakayahang bumangon mula sa zero o kahit sa negative. Ang libu-libong taon ng pagiging gala, pagkawala ng ari-arian at diskriminasyon ay nagpatigas sa kanilang loob na parang bakal. Alam nila na ang failure, bankruptcy o mga krisis sa ekonomiya ay hindi dulo ng lahat, kundi isang tactical setback lang para linisin ang system. Kapag ang isang Hudyong negosyante ay nawalan ng lahat, hindi sila nagmumukmok sa lungkot o naninisi ng tadhana. Kalmado silang uupo, hihimayin ang dahilan ng pagbagsak gamit ang systems thinking, kukunin ang mga aral at magsisimulang magtayo ulit mula sa simula.
Dahil alam nila na ang tunay nilang yaman ay wala sa mga building o sa mga zero sa bank account, kundi nasa kanilang matalas na mindset, dekalidad na network at reputasyong hindi nasira. Gamit ang mga invisible tools na yan, ang muling pagyaman ay usapin na lang ng oras. Ang katatagang ito ang ultimate insurance para sa kahit anong business career. At ang huling piraso sa puzzle ng mindset sa tao at long-term value ay ang sining ng paglilipat ng yaman sa susunod na henerasyon. Isang common na trahedya sa maraming mayamang pamilya ay ang hindi umaabot sa 3 henerasyon ang yaman. Ang unang henerasyon ang nagpakahirap, ang pangalawa ang nag-enjoy at ang pangatlo ang naglustay. Ang mga Hudyo matagumpay nilang winasak ang sumpang ito. Ano ang sikreto nila? Hindi sila kailanman nag-iiwan ng bundok ng pera sa kanilang mga anak nang walang kasamang matinding financial education. Inililipat muna nila ang paraan ng pag-iisip bago ang ari-arian. Ang mga bata ay tinuturuan ng halaga ng pera, ng batas ng compound interest at ng responsibilidad sa kapwa simula pagkabata. Ang pagbibigay ng mana ay madalas may mga mahigpit na kondisyon tungkol sa kakayahan sa management at kontribusyon sa lipunan. Sa ganitong paraan, sinisiguro nila na ang susunod sa trono ay hindi isang spoiled brat na tagagastos lang, kundi isang mahusay na manager na magpoprotekta at magpaparami ng yaman ng pamilya. Ang tunay na legacy ng mga Hudyo ay hindi ginto, kundi ang mindset gene na ipinapasa sa bawat henerasyon. Yan ang paraan nila para talunin ang paglipas ng panahon. Magkasama nating nilakbay ang mahabang daan, hinhimay ang 14 na matatalas na business mindsets mula sa pundasyon ng pagkatao, sa mga operational skills, hanggang sa sining ng pakikipagtao at long-term vision. Isipin mo itong mabuti. Ang lahat ng ito ay hindi mga shortcuts para yumaman agad. Hindi ito mga madayang paraan para makalusot sa batas at hindi ito mga mababaw na business tricks. Ito ay isang buong sistema ng pag-iisip. Isang structure ng utak na dinisenyo ng maigi at napatunayan na sa libu-libong taon ang pinakamahirap na kasaysayan ng tao. Para mga gears sa isang mamahaling relo, ang bawat mindset ay hindi gumagalaw ng mag-isa. Magkakabit sila, nagtutulungan at pinalalakas ang isa't isa. Kung pipili ka lang ng isa o dalawa para gamitin ng putso-putso, hindi mo makukuha ang full effect. Pero kapag isinapuso mo at ginawang kompas ang buong system na ito sa bawat galaw mo, makikita mo ang isang milagrong pagbabago. Ang sinumang matututo ng ganitong paraan ng pag-iisip ay hindi lang gagaling sa pagkita ng pera at pag-handle ng cash flow, kundi mas magiging malinaw ang tingin nila sa mga choices sa buhay. Hindi na basta-basta magpapadala sa emosyon sa investment, at magiging mas matatag sa mahabang biyahe ng buhay. May isang magandang katotohanan na gusto kong i-emphasize bago tayo matapos. Hindi mo kailangang magkaroon ng dugong Hudyo, hindi mo kailangang ipanganak sa mayamang pamilya, at hindi mo kailangang tumira sa Wall Street para makuha ang power ng mindset na ito. Ang karunungan ay walang border at ang mga batas ng kasaganaan ay para sa lahat ng tao. Ang kailangan mo ay hindi money gene. Ang kailangan mo ay ang disiplinang bakal para simulan ang pagbabago sa tingin mo sa mundo simula ngayon. Pwede kang magsimula sa pagtatanong ng mas mahihirap na tanong sa sarili mo. Itigil ang paninisi sa paligid, pahalagahan ang bawat sentimong kinikita mo, at matutong makipagtulungan base sa tunay na value imbes na sa emosyon lang. Ang pag-install ulit ng operating system ng utak mo ay hindi madali. Kakailanganin mong gibain ang mga lumang paniniwalang nakaugat na sa ulo mo, harapin ang mga takot na hindi mo makita, at matiyagang mag-practice ng mga bagong habits araw-araw. Darating ang oras na gusto mo nang sumuko at bumalik sa lumang daan na safe pero mahirap pa rin. Pero tandaan mo, ang presyo ng disiplina ay laging mas mura kaysa sa presyo ng pagsisisi kapag lumingon ka sa isang buhay na naging ordinaryo lang. Ang pagkakaiba ng taong hanggang pangarap lang at ng taong hawak na ang dambuhalang yaman ay nasa isang salita, aksyon. Ang videong ito ay nagbigay sa iyo ng mapa, pero ang paghakbang sa daang yan ay desisyon mo na. Huwag nang maghintay ng bukas, huwag nang maghintay na magkaroon ng malaking puhunan, at huwag nang maghintay na maging perfect ang lahat. Walang perfect na timing. Simulan mong gamitin ang mindset na ito sa pinakamaliliit na bagay ngayong araw. Ilista ang gastos, magbasa ng isang page ng financial book, reviewin ang isang kontrata, o baguhin ang tingin sa isang away sa opisina. Ang bawat maliit na aksyon base sa bagong mindset na ito ay isang matibay na brick na bubuo sa imperyo ng buhay mo. Kung naramdaman mong may kwenta ang videong ito at nagkaroon ka ng aha moment, pindutin mo na ang subscribe button, i-share mo to sa mga tropa mong gusto ring yumaman, at mag-comment ka sa baba kung aling mindset ang pinakasapul sa iyo. Ako ang iyong guide, ang kasama mo sa pag-abot ng financial freedom at pag-level up ng utak. Salamat sa oras mong makinig.
Sana ay maging matalas, gising at puno ng value ang araw mo. Kita-kits tayo sa mga susunod na malalimang usapan.